Nilaglag talaga ni Javid Singson ang mag-amang BBM at Sandro Marcos, kung saan binulgar ni Javid Singson na ang mga diskaya din pala ang kontraktor sa Ilocos Norte. So it means nilaglag ni Javid Singson ang ginagawang korupsyon ni Sandro Marcos at ni BBM sa Ilocos Norte. Nako po mga kababig, tama kaya yung parinig ni Pulong Duterte na wala akong ghost projects. Ito na ba ang sinasabi ni Pulong Duterte na dapat linisin muna ni Sandro Marcos ang kanyang bakuran, baka may sisingaw na mabahong sekretong tinatago niya. O eto mga kabibig, hindi si Pulong ang nagsigaw, kundi si Javid Singson mga kabibig. Grabe. At nagsilabasa na ang mga resibo di umano na ang mga diskaya, ang mga kontraktor ni Sandro Marcos at BBM sa Ilocos Norte. Naku po. Ito na nga ang ating mga sinasabi na huwag mong hamunin ang mga taong tahimik lang na gumagawa ng kanilang trabaho dahil baka sasabog ang sikretong tinatago mo. O eto na. Ito na kabibig, i-share natin ang pasabog ni Javid Singson hinggil sa isyo ng mga diskaya at konektado ang mag-amang BBM at Sandro Marcos. Makinig tayo mga kabibig ha. Sino ngayon ang binibintangan? Diskaya ang gumawa. Ang mga kontraktor nila sa Ilocos Norte, diskaya rin eh. Agoy. Paano tayo maniniwala ngayon sa mga pinagsasabi din ng mga iniimbestiga? Mga kontraktor nila, maraming kumpanya. Yan na. Sa Ilocos Norte lang. St. Matthew General Constructor and Development Corporation. 962 million plus. Ooh. Almost a billion. St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation. 608 billion. Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. St. Timothy Construction Corporation. 4 ito sa Ilocos Norte. Paano nila hindi alam ito? Probinsya niya ito. Paano tayo maniniwala ngayon sa Presidente? Dapat yung mga inapoy niya na Independent Commission on Infrastructure, mabubuting tao po yun. Kilala ko po si Mayor Magalong. Mabuting tao. Yung pinsan ko yung isa si Dave Simpson. Matino po yun. Kaya nangigiusap. At saka yung mga iba siguro matino rin lahat. Para lang igay sila. Unahin niyo po ang Ilocos Norte muna. O na tayo lumayo. Dahil yung as far as flood control is concerned, at buong Pilipinas, sino naka-corner? Yung mga diskaya. Sila ang kontraktor nila eh. Ba't imbestigan nila muna yun? Nandun na lahat na kalukuhan. So kung antayin natin ang Senado, mag-ano pa yan eh. Tatagal pa. Diretso na lang ito. At ang suggestion ko lang, huwag na natin pahirapan ang taong bayan. Yung rally, baka may manggulo pa. Ang pakiusap ko lang, it will be a peaceful revolution about corruption. Ang mga kabataan at mga estudyante ang mag-lead ang revolution na ito. This is not for ourselves, this is for the future of our children. Mga kabataan, pabayaan natin sila. Sila mag-lead itong revolusyon para matanggal ang graft and corruption. Ang suggestion ko lang, ewan ko kung papayag sila,
Huwag na tayo magpunta sa kalye, baka guluhin pa nila. As high school and colleges, pero yung mga nasa kindergarten, yung mga elementary, tuloy ang pag-aaral. Hinto muna sila hanggat di bumababa lahat ng mga korap sa gobyerno. Ngayon, kung ayaw nila mag-resign, sila nagpapahirap sa mga estudyante. Kaya nakikiusap ako sa mga kabataan, mga student leaders, tumayo kayo dahil karapatan nyo to, dahil kinabukasan nyo to. Hindi po para sa amin, tumutulong lang po kami rito sa inyo. Ang mga opisyal naman, mga military and police, generals, mga officials, pabayaan niyo po yung mga anak niyo sumama sa protesta ng korupsyon. Huwag niyo silang pigilin para walang guro. So yun po ang aking suggestion sa mga kabataan. Huwag na lang sila pumasok muna, magbakasyon muna sila. Kung hindi alis, anuin natin yung paalala ko lang, education is very important. Pero nung kinabukasan nila, 17 trillion ng utang ang Pilipinas, uutang pa sila. Saan napupunta? Sa korupsyon. So, yun lang po pakiusap ko. Pabayaan natin ang mga kabataan, mga student leaders, sila mag-lead itong revolusyon ng korupsyon. Wag na suggestion ko lang. Pwede rin kayo pumunta sa mga rally, pero baka may manggulo, baka mapahama kayo. Ang suggestion ko, walang gulo. Wag na lang kayo pumasok. But, tumayo kayo, karapatan nyo, magprotesta. Dahil sa ang gobyerno natin, wala nang mangyayari. Dahil walang isang salita ang presidente. Walang isang salita yan. Ba't tayo maniniwala? Siya nagsabi, nakakaya kayo. Dapat nakakaya tayo eh. Kasama yung sila Diskaya, sila ang contractor niya eh. So ang pakiusap ko po ang mga student leaders, mga kabataan, to lead this peaceful revolution for corruption. Dahil ano nyo ang wala na tayong pag-asa sa buhay. This is your future. This is your future. Yung mga kabataan, hindi po sa amin. Tumutulong lang po kami magpaliwanag dahil mukhang naliligaw tayo eh. Investigasyon sa Senado, walang nangyayari. Paikot-ikot lang tayo. So, yun lang po. Maraming salamat. I would like to entertain any question. Meron pong microphone dyan sa... Ayun po. Hello. Very quickly, Governor Manong. We pump in, OFWs are 10 million outside of this country. And then, they pump in 33 billion US dollars in this country. Nagagalit na sila at talagang gusto na nilang magwala din kasi they work their butt out to provide for their families. Ang tanong, if they stop remittances, ano mangyayari dito sa Pilipinas? 33 billion US dollars ang pinapump in nila every year. It could be more. So yun, Kapibig, meron pang ibang mga, si Chavit Singson dito, hahanapin natin yung ibang mga video. So yung unang video na yun, ay nawagan si Chavit Singson na imbestigahan ang mga kontraktor ng flood control project sa Ilocos Norte. Kung saan mga Kabibig, sinabi ni Chavit Singson na mga diskaya din pala ang mga kontraktor na Sandro Marcos at ni BBM. Naku mga Kabibig, parang ay, nakakaano na yan, ha? Ito pa, mga Kabibig. O, makinig tayo dito, Kabibig, ha? Pakinggan natin dito si
si Chavit Singson. Sabi ng iba, huwag tayong maniwala kay Chavit Singson kasi gawa-gawa ng istorya. What if kung totoo ang sinabi ni Chavit Singson, mga kabibig, nakakahiya tayo, 'di ba? O ito kabibig, manood pa tayo ng ibang mga video ni Chavit Singson. Don't forget to follow my fan page. Ito kabibig, manood tayo. Tama po kayo dyan. Ang budget, iuutos ang presidente sa DBM. DBM gagawa ng project upon instruction of the president. I-re-review muna, magre-review dyan, presidente. Ipapasa niya sa Kongreso at Senado, mga kasama niya lahat. Sino hindi sumusunod dun? Ngayon, bibintangan niya ibang tao. Alam niya lahat yan eh. Kaya may Alzheimer kako dahil ninensyon niya yung graft and corruption sa flood control. Kasama siya, nakalimutan niya eh. Ay, tama po kayo dyan. Ang budget, iuutos ang presidente sa DBM. Tama. DBM gagawa ng project upon instruction of the president. I-re-review muna, magre-review dyan, presidente. Ipapasa niya sa Kongreso at Senado, mga kasama niya lahat. Sino hindi sumusunod dun? Ngayon, bibintangan niya ibang tao. Alam niya lahat yan eh. Kaya may Alzheimer kako dahil ninensyon niya yung graft and corruption sa flood control. Kasama siya, nakalimutan niya eh.